Alam naman nila na si Yusek Cabral ang maraming alam dahil nasa planning nga siya. Siya ang pwedeng magbigay ng impormasyon kung sino-sino talaga ang nagpasimuno niyan. Supposed to be alam na nila na napakahalagang testigo ni si Cabral. Bakit hindi nila pinasailalim under police protective custody? Para kung suicide ba, hindi niya magagawa yun dahil palaging mayroong nakabantay na pulis sa kanya. Pero pinabayaan nila eh. Para bang, kaya mo na. Pag-usapan natin yung nangyari kay Cabral eh. Mm. Nakakagulat yun ha. Ano ba talaga, suicide o pinatay? Ang sabi sa mga report, Attorney Sal, yun daw si Yusek Cabral ay nagpunta raw sa may Cannon Road. Tapos kasama yung kanyang driver, bumaba ng kotse, nagpahatid mga 3:00 ng hapon. Tapos nagpaiwan siya sa driver niya doon sa binagbabaan. Tapos ang nangyari, mag-7 na ng gabi, hindi pa raw bumabalik yung amo, si Yusek Cabral. Kaya nagpatulong na sa mga pulis yung driver niya. At doon, nakita yung walang malay na katawan ni Yusek Cabral. Tapos kaninang 12:10 yata ng madaling araw, dineklara na wala nang buhay yung si Yusek Cabral, which is malaki po ang kinalaman niya sa Department of Public Works and Highways dahil sakop niya yung planning, no, section ng DPWH na siyang may susi sa kung sino talaga itong mga nagpapasok ng insertions sa pambansang pondo sa flood control, attorney. Alam mo, unang-una, Mm. alam naman nila na si Yusek Cabral ang maraming alam dahil nasa planning nga siya. Siya ang pwedeng magbigay ng impormasyon kung sino-sino talaga ang nagpasimuno niyan. Sino mga proponente, paano ginawa nilang pagnanakaw. Gaya ng sinabi ko, nagtataka ako bakit itong Blue Ribbon Committee, itong Congressional Committee, itong ICI, di ba supposed to be alam na nila na napakahalagang testigo ni si Cabral. Bakit hindi nila pinasailalim under police protective custody? Para kung suicide ba, hindi niya magagawa yun dahil palaging mayroong nakabantay na pulis sa kanya. Pero pinabayaan nila eh. Para bang, kaya mo na, delikado tayong lahat dyan. Kaya mo na siyang mawala. Kaya hindi mo malaman kung suicide nga ba yun o pinatay. Sabi dito ni Congressman Leandro Leviste, Attorney Sal, may listahan sa computer ng yumaong si Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na raw yung investigasyon. Anong masasabi mo, attorney? Alam mo yan yung sinasabi ni Chanko. Mm. Tanda mo si Toby Chanko, hinihingi niya yung report ng small committee. Mm. Pero hindi inilalabas siya sa Kongreso kasi nga nandun lahat ang listahan ng mga proponente. At saka sinabi rin ng kongresista na sana raw protektahan ang lahat ng mga witnesses, attorney, and preserve all their files, yung mga witnesses ng DPWH. Hanggang kailan kaya tayo malulunod sa issue na ito sa flood control, DPWH, Attorney Sal? Yan nga sinasabi ko, di ba? Dapat may police protective custody Mm. ang lahat ng mga testigo. Hindi mo na dapat yan hahayaang sa kanilang paglakad mag-isa sila. Kasi yung mga buhay niya, yung kalahating paa niya, nakabaon na sa hukay. Tsaka hindi rin siguro, attorney, basta-basta yung pressure. Imagine, tinitingnan ka na magbubukas ng Pandora's box sa issue ng flood control, nasa iyo yung susi, at alam mong maiipit ang mga boss mo sa taas. Di ba, attorney? Pero yung mga yan, Mm. dahil nagsimula na sila magsalita, alam na nila yung konsekwensya. Mm. Kaya dapat bigyan mo na ng protection yung mga yan. Alam nila na yun ang mangyayari sa kanila. Thank you. Simula yan sa panahon ni Presidente Duterte. And the reason why the Chinese government ang nagpondo niyan, sapagkat naging kaibigan nila si Presidente Duterte.
Kung hindi sinimulan niya, wala sana yan. At hindi magbibigay ang China ng pondo para sa Bukana Bridge na yan. At saka, alam mo naman na attorney, basta ano daw, basta makapag-angkin lang ng proyekto, tapos na. Parang ganun yung hinihirit ng ating mga, lalo na mga taga Davao attorney, napaka-high blood nila nung araw na sinabi yun ng presidente. Okay lang yun na papapurihan natin siya na pinagpatuloy niya. But it's wrong to say na siya ang dahilan kung bakit na natapos yan. Dahil unang-una, Chinese project nga yan dahil kay Presidente Duterte yan. Naging magkaibigan sila ni President Xi. Kaya, nagbigay ng ganyang pondo. Po, sa ibang balita, pinagtibay ng Supreme Court na ang mga bangko ay tinuturing na service provider sa ilalim po ng Cybercrime Prevention Act. Kaya maaari silang atasan ng hukuman na magbunyag ng ilang impormasyon ng account holder kapag may investigasyon sa cybercrime. Anong masasabi niyo po dito, attorney? Ano pong masasabi natin dyan? Tama naman ang Korte Suprema dyan. It doesn't mean na porket may confidentiality. Basta may court order. Kasi pag may court order, valid yan na buksan mo ang account ng kung sino mang tao o kumpanya. Opo, balik tayo sa Metro Manila at balitang ito ay may kaugnayan po sa EDSA. Nagpaalala po ang MMDA sa publiko na habaan ng pasensya tuwing dumaraan sa EDSA. Inaasahan kasing mas lolobo pa ang bilang ng mga sasakyan na daraan dito bago magpasko. Ate, mula ka sa Laguna papuntang Maynila. Ngayon, in 5 minutes, 10 minutes at the most, nandun ka na sa Quezon Ave. Correct, attorney. Samantala, dako na po tayo, attorney, sa ating pong mga text message. Sabi dito ni Rosaline sa YouTube, dapat talaga total renewal, Attorney Sal. I think we need regional directors with recall and digitization is the answer so that corruption will stop. Ano pong masasabi nyo sa komento ni Rosaline sa YouTube? Akala ko ba, yun nga ang ginagawa noon digitization na tinatawag, pero wala pa rin Hindi mo na malaman kung ano talaga ang solusyon o problema at hindi magawa ng paraan. Maraming salamat, Attorney Sal. Sabi naman dito ni Nerio, Attorney, ano pong masasabi ninyo dahil gumanti po ang Russia sa ICC? Sabi dito, sinintensya ng isang korte sa Moscow ang chief prosecutor ng ICC na si Karim Khan at 8 iba pang ICC officials ng pagkakabilanggo in absentia bilang tugon po sa inilabas na warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin kaugnay po ng giyera sa Ukraine. Sinabayan pa ng matitinding sanctions ng US government laban pa rin sa ICC. Do you think, attorney, nawawala ng kredibilidad itong International Criminal Court na siyang lumilitis ngayon kay former President Digong? Matagal lang nawala ng kredibilidad niya. Kaya nga nililitis nila si Digong para maging siya poster boy na meron silang ginagawa. Kaya dapat itong mga miyembro tanggalin na nila ang pagpupundo nila sa International Criminal Court. Kung hindi, nandyan palagi yan. Kasi kung walang isasahuli yung mga tao dyan, hindi matutuloy yung mga kalokohan nila. Di ba marami na nag-resign ng mga judges, yung mga African judges, dahil yung kanilang mga accounts na-freeze. O yan ang mangyayari sa kanila. Kailangan mas marami pang bansa ang gumawa niya. Samantala, diretso lang tayo sa YT comment niya, attorney. Tama po kayo, attorney, saan sinasadya nila ito para magkaroon ng reenactment? Siguro buwagin na muna talaga ang Kongreso para po makatipid sa gastos ang taong bayan. Anong masasabi mo, sir? O hindi ba? Mandali sabi, sumasangay siya sa ating mungkain na buwagin ng Kongreso. Si Glenn Gurapo naman, sabi niya, to be honest, hindi gagalaw si Recto kung walang basbas ng boss niya. Yan ang totoo. Ginagawang tanga ng gobyernong ito ang taong bayan. 17 years na raw siyang member ng PhilHealth. 17 years na rin siyang kinakaltasan sa sahod niya. Sa awa ng ama, hindi niya nagamit yung kanyang PhilHealth card. Matapos nakawin lang pala ng gobyernong ito, mahiya naman kayo. Hindi pa kayo nakontento sa tax ng taong bayan, pati na naman pera o para sa taong bayan o para sa mga mahihirap, ninanakaw pa ninyo. Si Glenn Gurapo po sa YouTube, attorney. O kaya Glenn, sumama ka sa mga rally.
Para mailabas mo yung buwisit mo Si, sa ang rally sa opo, kalsada. opo. Si ano naman attorney, si Manny Baligat sa YouTube, sinabi po niya na ginawa nilang 113 billion budget ng PhilHealth sa GAA 2026, 60 billion para isauli, tapos 53 billion para sa 2026 budget. Wala ding nasa uli. Asan ang 60 billion na kinuha nila noong 2025 budget? Lokohan na to, sabi ni Manny Baligat, Attorney Sal. Oo nga. Nasaan na nga ba? Hmm. Si Attorney Victor Medrano sa YouTube, Attorney Sal, wag po sana kayong magsawa. Ipaglaban ninyo po kaming mga Pilipino sa mga gahama na iyan, Attorney. Nakikita mo pati nga nangungulit na tayo pati sa mga texter natin eh. Hmm. Hmm. Hindi tayo magsasawa hanggang hindi natin magkaroon ng pagbabago dito sa ating bansa. Opo, si Adeline Amo, kaya nga po attorney, grabe na yung mga magnanakaw na yan. Yung ginagawang tanga ang mga Pilipino o sila ang tanga kasi akala nila kaya nilang lokohin ang mga Pilipino forever. Tama po yung sinabi nyo na dapat yung benta sa mga cars na yon ay ibalik sa PhilHealth. Ito yata yung mga kotse ng mga diskaya. Kasi galing dahil sa nakaw daw na pera ang mga yon, hindi yun isama dapat sa 2026 budget kung saan taxpayer na naman ang magbabayad. Ano masasabi mo, attorney? Kaya dapat yung bilisan na nila, yung sinasabi nila, papain lang kaso, kay ganito, kay ganyan, para ma-freeze na. Pero walang nangyayari. Parang si Diskaya lang yata ang nakasuhan nila eh. Ako po. Yung iba, wala. Akala ko ba may mga senador, may mga kongresistang palalabasin na yung mga warrant of arrest. Magpapasko na, wala pa. Sabi naman dito ni Mother Chiling, can't you see bad karma catches up to those who do injustices to the Dutertes because the Lord God does not sleep to the truth and true justice. Ano masasabi mo, sir? Agree. Si Nancy sa YouTube, sinabi po niya, panay contribution ng mga Pilipino pero wala naman palang aasahan pag magkasakit. Samantalang dami-dami pang lugar, lalo na sa mga probinsya na walang ospital, walang doktor at walang mga gamot. Anong masasabi mo, sir? Hindi masabi ko nga eh. Kung ako ang presidente, yung budget yung 1/2 ng 6 trillion lagay ko sa edukasyon. Pagkatapos yung 1/4 lagay ko sa medisina, ospital. Wala eh. Hindi ko